Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mayroong nangyayari ngayon sa ICC, yung sanctions ng US. Pinatawan ng sanctions ng US ang ICC, yung mga judges at saka prosecutors. May mga ilang judges at prosecutors na naghahayag ng kanilang nararamdaman. Katulad nito, si Judge Luz Carranza. Sabi ni Judge Luz Carranza, nararamdaman niya ang epekto ng sanctions ng US. Kahit simpleng pag-book niya ng Grab ay ng Uber, nahihirapan siya. Kahit yung Western Union niya hindi niya na magamit. Yung kanyang anak, pati yung paglakad ng visa ng kanyang anak nahihirapan na. Ngayon, ang sabi ng mga DDS, ayan, nakuha nyo na, parang ganito, nakarma na kayo sa inyong mga pinagagawa kay Tatay Digong. Ay mga kabunyog, mga kababayan, kung ganyan ang ginagawa nila, ay lalong hindi nila makukuha. Lalong hindi nila makukuha ang simpatya ng ICC. Mga kabunyog, itong mga DDS hindi nag-iisip. Hindi sila nag-iisip. Kung nakikiusap ka sa ICC na i-release ang dating presidente, hindi ka magiging magalang ka sa ICC, hindi mo ito pagsasabihan ng hindi maganda. Kumbaga ikaw yung may sadya sa ICC, ikaw yung nakikiusap sa ICC, tapos babastusin mo. Yan yung problema nitong mga DDS na ito Di na natuto Halimbawa mga kabunyog, itong si Lorraine Badoy. Imagine niyo ganito ang post niya, mga kabunyog, ganito. Ganito ang post ni Lorraine Badoy. Sabi niya, hindi ako nagtataka na nangyayari ito sa mga ICC assholes na ito. Tinawag niyang assholes ang ICC yung mga judges. Sabi niya, hindi ako nagtataka kung nangyayari ito sa mga ICC assholes na ito. Paulit-ulit ko na itong nakita sa buong panahon sa buong panahong nagtrabaho ako para kay PRRD. Kapag ginalaw mo siya, magbabayad ka at hindi na niya kinakailangang magtaas ng daliri. Wow! Bilib na bilib sa Tatay Digong nila itong si Badoy. Nakuha niyo mga kabunyog, ang sabi ni Badoy, hindi ako nagtataka na nangyari ito sa mga ICC assholes na ito. Tinawag mong assholes ang ICC, makakarating sa kanila yan. Makakarating sa kanila yan, sa ICC. Lahat ng mga posts, lahat ng komentaryo ng mga supporters niya, nakakarating yan sa ICC. At kung kayo ang nasa ICC, anong gagawin nyo? Ay siyempre, hindi mo magugustuhan yung ganyang mga komentaryo. At ang masaklap dito, sa totoo lang mga kabunyog, ito ang masaklap. Ito ang masaklap dito sa mga DDS mali ang pick-up nila. Mali ang pick-up, ang tindi. Bakit ko sinabing mali ang pick-up? Ang akala nila, itong DDS, itong judge ng ICC, si Judge Luz Ibanez Carranza, kaya siya nagbablog, nagsabi doon sa kanyang, kumakalat na yan sa social media Sabi niya, masama na daw ang epekto sa kanila ng ginagawa ng sanctions ng US, sabi niya. Dati, ang akala niya dahil may mga accounts naman siya sa Europe, wala namang problema kasi European banks 'yun. Kaya lang itong mga European banks na to may transaksyon sa US. Ngayon, ayaw naman nilang malagay sila sa alanganin. Dahil may transaksyon sila sa US, itong mga European banks na to, pinaliwanagan itong si Judge Carranza ng mga bangko sa Europe na hindi sila, pasensya na, parang ganito, pasensya na,
kung hindi ka kung ano kayo, blacklisted kayo dito sa amin dahil sa ano ng US eh. Pag hindi naman namin sinunod yung US, paano naman yung transactions namin sa US? Ganun din. Yung mga American companies na nasa Europe, halimbawa yung Western Union, hindi rin sila ano ng transactions na. Kumbaga ganun yung hirap ng pinagdadaanan ngayon ng mga officials ng ICC, yung mga judges, prosecutors. Ngayon, ang akala ng mga DDS, ang akala nila, yung mga prosecutors at judges ng ICC ay bumaliktad na. Kumbaga galit na sila sa nangyayari sa kanila. Kaya, kumbaga, tanggap na nila yung ginagawa ng US sa kanila. Humihingi sila ngayon ng suporta na parang ang nangyari, ang akala ng mga DDS, naghahayag na ngayon ng galit sa ICC itong mga judges na to. Hindi. Hindi nila naiintindihan ang sinasabi ng mga judges na to, saka mga staff ng ICC, sabi nga sa mga balita, kahit nakakaranas sila ng inconvenience, ng hirap sa kanilang mga transactions, they remain undeterred. Ibig sabihin, hindi sila susuko. Para sa kanila, ang ginagawa nila sa ICC ay para sa humanity, para sa sangkatauhan. Kaya kahit totoo naman, medyo nararamdaman nila ang epekto ng sanctions ng US, tuloy pa rin sila sa kanilang trabaho. Yan yung sinasabi ng mga ICC judges at prosecutors. Just to highlight that why the judges now and this court is not deterred. We don't think, at least me, I am not here because I need a job. I'm not here because I need the money. I'm here because I feel that I have a mission for humanity. The work of International Criminal Court is for humanity. And this is why we are resilient, and this is why we need not only to stand together as judges, but the entire international community needs to do that. Because as such, we are working also, as always, for peace and global security. Kaya hindi totoo. Mali yung pick up nila ng mga DDS. Sabi nila, ayan, nagbabago na ng stand itong judge ng ICC, si Carranza daw. Nararamdaman na ang pressure ng US. Mali! Hindi! Ganun may mga nababasa akong ganung post. May mga nababasa akong ganung post. Sabi ng ilang mga DDS supporters, ayan, tingnan nyo si judge daw ito yung judge na nag-preside sa decision kay Duterte, kay Tatay Digong. Sabi nila, o yan, nagbabago na ng kanyang isip. Siguro nararamdaman niya na ang hirap ng sanctions ng US. Kaya posible, papalayain na nito si Tatay Digong. Ganon ang pick up ng mga DDS na nangyayari sa ICC ngayon. Ang tingin nila, sumusurrender na itong mga judges na to, sumusurrender na itong mga prosecutors na to, nahihirapan na sila. Pabor yan kay Tatay Digong nila. Mali. Ang sinasabi ni Judge Carranza, kahit na ganoon, totoo naman, nararamdaman niya raw ang epekto. Sabi niya, nararamdaman nila, pero hindi sila mapapasuko. Sabi niya. Sabi ng mga staff ng ICC, hindi. Tuloy pa rin kami sa trabaho. Kasi itong trabahong ito para sa ICC, para ito sa humanity. Para labanan natin ang crimes against humanity, para labanan natin ang genocide, ang war crimes. Kaya kahit totoo naman may epekto talaga yung ginawa ng US na sanctions, pero tuloy ang parang sa kanila kung sa atin, tuloy ang laban. Hindi sila susuko. Yun ang sinasabi nung judges ng ICC. Kaya ewan ko, mukhang mali ang pick up ng mga mali ang pick up ng mga DDS. Parang ang sabi ng mga DDS, sumusurrender na ang mga judges ng ICC. Yung mga prosecutors ng ICC, sumusurrender na. Nakakaramdam na sila ng hirap. Imagine niyo yung ganyan na tapos ang sabi pa nila, ayan,
Nag-aalisa na ang mga bansang miyembro ng ICC. Ginigipit na sila ng Russia at saka ng US. Pinagtutulungan na. Ilang araw, ilang panahon na lang, mabubuwag na yung ICC na yan. O, papauwiin na si Tatay Digong nila sa Pilipinas. Wow! Paano naman na? Awang ko, sabi ko, matindi na tong mga DDS na to Iba na ang takbo ng nito, ng mga pag-iisip na to. Hindi na nila naiintindihan kung ano nga bang nangyayari. Akala nila yung si Judge Carranza, kaya nagsasabi ng ganun sa sa social media, di ba? Bumibigay na, ibig sabihin pinanghihinaan na. Hindi. Ang ini-express niya ay yung kanyang pagkadismaya sa US. Humihingi siya ng tulong sa European Union at sa iba pang mga bansa sa mundo. Sabi niya, ginagawa namin to hindi naman para sa sarili namin, kundi para sa humanity. Yun yung sinasa. So walang pagbabago sa stand. Yan yun. Pero itong mga DDS, iba. Ang sabi ng mga DDS, ayan, nagsisisi na si Judge. Yung judge na nag-preside sa hindi pagpayag ng release ni Duterte, pinanghihinaan na. Sabi ko, ano ba yan? Imagine niyo ito Imagine niyo ito mga kabunyog. Ito yung kanilang mga posto. Si Robin Padilla. Ano ang post ni Robin Padilla? Sabi ni Robin Padilla, itong mga nangyayari daw na ito, kagagawa na daw yan ng makapangyarihang Diyos. Ito. Nakakatakot. Kapag ang nag-iisang Diyos ang gumanti sa mapagmataas, makapangyarihan at walang puso. Day of reckoning, you are crucifying an 80-year-old man. You denied him the house arrest that the Filipinos are demanding. Those are prayers stained with tears, asking for justice from the Lord, the Creator. Judges and prosecutors at the International Criminal Court have been cut off by banks, credit card companies, and tech giants like Amazon. So nahihirapan na daw ngayon yung mga officials ng ICC. Kaya, yan na daw ang parusa ng Diyos sa ginawa kay Duterte. Anong connect? Hindi naman tungkol kay Duterte. Ang sanctions ng US hindi tungkol kay Duterte. Tungkol sa Israel yon at kay Netanyahu. Ito pa, may isa pa. Itong leader ng mga DDS, si Dr. Richard Mata. Ito naman ang sabi niya. Pinapayagan kasi ng ICC na mabypass ang due process sa pag-aresto sa isang dating Pangulo at malinaw ito na may bahid ng politika. Pero sila ay nagpakunwaring bulag sa mga paglabag na ito. Nakikita ngayon ng mga leaders ng iba't ibang bansa na isa itong delikadong precedent na pwedeng gawing weapon laban sa sino mang leader ng kanilang katunggali. Dahil dito, ramdam na ngayon ng mga ICC judges ang pressure at init ng mata ng ibang world leaders na alam nilang kapag pinalampas ngayon, pwede rin silang tamaan sa susunod. You brought this to yourselves. Richard Mata. So parang ang sinasabi nitong DDS na to, itong Dr. Richard Mata na to, yung mga leaders daw ng mundo, ang sinasabi niyang leaders ng mundo, sila Trump, sila Putin, ay nagkakaisa na laban sa ICC. Iilan lang naman yan. Si Trump lang yan, saka si Putin, saka ang China. Ang maraming bansa sa mundo, suportado pa rin ang ICC. Di ba? Ewan ko, mali-mali ang pick-up ng mga DDS na to, mga kabunyog, mga kababayan. Mali ang pick-up nila. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.